tumayo. Let us all stand po, mga minamahal, bilang paggalang salita ng Diyos. Dali po na yung mga lingkod. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo today. Hallelujah. Especially the moving of your Holy Spirit in our midst, for pouring it out, mahal na Panginoon, which is our strength in serving you. Hallelujah. And at this time, O Lord, mahal na Panginoon, we're going to study your holy word. Hallelujah. Help us to understand your holy word, mahal na Panginoon. Hallelujah. Forgive us, O Lord, and cleanse us from all unrighteousness. Without you, I cannot do anything. Help me bring forth thy holy message with love and power. Sa leading prayer ng Amala Pastor, we rebuke all the power of darkness, unbeliefs, and doubts. Cast out from us in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. We give the highest praise, honor, and glory, and thanksgiving. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. And give them all honor and respect sa ating beloved parents, the Lord, as we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at greetings din po sa lahat ng Almeda family, beloved preacher workers, brethren, visitors, and webcast viewers. God bless you po, mga minamahal. Purihin natin pinamahal na Panginoon. At muli ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba ay walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinamahal na Panginoon. Palakpakan po natin mula ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the mighty name of Jesus. Mga minamahal, tayo po muli ay mag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo nagagalak muli. Narito po tayo sa bahay-sambahan upang papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ang ating pong pag-usapan sa araw na ito, mga minamahal, ay tungkol sa trials. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As a Christian, mga minamahal, we will experience una ay ang mga blessing ng mahal na Panginoon. Amen. From our dear God. Hallelujah. But after a while, mga minamahal, amen, the blessing that we have going to receive is the healing of our body, mga material blessing. Hallelujah. Peace of mind, blessing, hallelujah, na mga pangako na mahal na Panginoon, which is the triple blessing, to show us, mga minamahal, kung gaano kapangyarihan na mahal na Panginoon. Amen? Kaya meron tayong mga testimonies. Kaya ang mga baguhan and the newcomers, if they really sincere going to accept our dearest Jesus and promise themselves to serve God, maraming silang mga patotoo. They have testimonies. Amen? Hallelujah. Yung iba, susubukan nila, totoo kaya yung pagbibigay? Mga maguhan di ba? Magbigay, mga minamahal. My first-hand experience, nagkaroon ako ng bunga nung nagtatrabaho pa ako sa Max, mga minamahal. Isang security guard, meron ako sinishiran tungkol sa ating mahal na pastor na kung paano, mga minamahal, hallelujah, ang bagyo sinaway ng mahal na Panginoon. Andun po ako mismo sa Amoranto Stadium. Talagang tumigil ang bagyo, mga minamahal. Ang lakas ng ulan, ang mahal na pastor, pagka nagpupuri na, nakaluhod lamang yon. Hindi man nakita ang bihira, mga minamahal na nakaupo. Talaga nakaluhod lang. Pero nung bumagyo na, lakas ng hangin, tumayo siya. Sabi niya, mga minamahal, tayo po'y magsisi. Magsisi, umawit ng 3 awit, mga minamahal. Praise the Lord. There is power, power in the name. Tapos pinanalangin niya sinaway. Mga minamahal, ilang minuto lang, hindi pa lumagpas ng 3 minuto. Sa lakas ng hangin, mga minamahal, yung pong ating tent doon ay hindi pa katulad ngayon na napakaganda. Noon talagang pag hinahangin lang talaga, madaling ma-flip yun. Ngunit mga minamahal, anyway, to make the long story short, nasharean ko, at yung aking mga sineshare, nakikinig lang. Yung isa pala, mga minamahal na nakikinig, siya po, mga minamahal, ay hinabol ako. Narinig ko yung patotoo mo. Kaya mga minamahal, dito ko napatunayan na kapag tayo nagpapatotoo, para po yung ating bibig, parang may mga nagtatalsika na buto. Amen? At yan ay tumatalsik. Doon sa mga nakikinig, yung sinabi na 4 na binagbabagsakan, meron sa dawagan, amen, wayside, thorns and rocks, and a good soil. At doon sa aking mga sineshare na yon, hindi nila pinansin,
ito po, mga minamahal na nakikinig lang, naulinigan lang niya, siya po ang hinipo na mahal na Panginoon at tumanggap. Ngayon, sabi niya, narinig daw niya yung pagbibigay. Nagbigay lang siya, mga minamahal. Sinubukan niya, mga minamahal. After, mga minamahal, few days lang yung kanyang pinsan niya o malapit niyang kamag-anak, mga minamahal, pinadalan siya ng napakalaking halaga. Mga minamahal. Palakpakan natin pinamahal na Panginoon. Praise the Lord. So kaya ko na-share yan, mga experience, the newcomers, mga minamahal, pagka meron silang mga karamdaman, mga minamahal, di ba na mapakinggan natin, mga minamahal, first time ko dumalo, pagpasok ko sa Amoranto, or sa TV program, sabi ng mahal na pastor, i-touch ang TV screen, na-experience sila yung mga miracles. Amen? Yan po ay blessing ng mahal na Panginoon na patunay na siya ay buhay. Amen? But after a while, as we continue, mga minamahal, there is a test. Magkakaroon ka ngayon ng test. Parang sa eskwelahan, amen? You go to school, bibigyan ka ng mga reviewers, ng teacher, and after a while, magkakaroon ng periodic test. Ganoon din sa atin, mga minamahal, amen? When we have a test, mga minamahal, dahil susubukin ng mahal na Panginoon, are you going to stay in the faith? Amen? After mga mahal na Panginoon, ay ibinakita ang mga blessing niya. Kasi yung iba gusto blessing lang. Pagdating ng mga pagsubok, ayaw na. Goodbye, bye-bye, kaligtasan. Ganun ang nangyayari, mga minamahal. Amen? So there is a test that we are going to experience. As the Bible said, the apostles encouraged and strengthened the Christian in the early days and informed them, mga minamahal, how it is important to serve God, mga minamahal, and there is tribulation na darating, mga minamahal. As I read, mga minamahal, this first verse, pakihanda po sa Tagalog. And when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra and to Iconium and Antioch, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Sa mga tribulation, papasok tayo. Kaya may mga patutuo tayo, mga minamahal, yan po mga pagsubok, ay sinusubok tayo ng mahal na Panginoon kung gaano pa rin natin siya kamahal. Sa Tagalog po, ating basahin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Saklat po ng mga gawa, 14, talata po 21 at 22. At nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang yaon at nakahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsisibalik sila sa Lystra at sa Iconio at sa Antiqua. Sa 22, at pinagtitibay ang mga kaluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ating minamahal na Panginoon. Praise the Lord. So, meron talagang mga pagsubok na mga darating. But remind you, mga minamahal, all of us have discerning spirit. Amen. You have to determine, mga minamahal, kung yan ay pagsubok o yan ay palo. Kasi kung minsan baka palo na, sinasabi mo lang nasa pagsubok ako. Meron pong malaking difference ang pagsubok at ang palo. Kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, nangyari sa iyo yan, ma-discern mo, search mo ang heart mo, talagang nagsisi ka, mga minamahal, meron kang nagawang pagkasala, mga minamahal, yan po ay patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Amen? At matitigil kagad ang nangyayari sa iyo. Ibig sabihin, malalagpasan mo kagad yan. Pero kung paulit-ulit na mga minamahal na dumarating sa iyo, maaring yan ay curse na, mga minamahal. Nakakapasok na si Satanas sa iyong buhay. Because when you give a foothold to the devil, how do you give foothold to the devil or enter into your life? When you are not obeying the word of God. Can you say amen? Because nag-grieve mo na ang Holy Spirit, the Holy Spirit will depart from you. Amen. Let's study, mga minamahal, ang buhay ni Saul, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga tayo ay, you need to be wise. Amen. When we are in hardship and in suffering, it might be a trial, but a curse maybe because of disobedience or as an evildoer. Gumagawa ka na ng masama. Can you say amen?
Kaya huwag tayo maging mga parang naive, mga minamahal. We should not be mga minamahal yung parang musmus na parang baliwala lang ang nangyayari sa atin ng mga minamahal. You have to determine what is going on, mga minamahal. Mararamdaman mo kagad yan, Lord, sorry, nagkulang ako sa iyo. Alam ko ito'y paala-ala lamang. Kasi malalaman mo kagad eh. But when you are not, when you are serving the Lord, may mga kapatiran tayo, dalo pa rin ang dalo talagang nagbibigay sa mahal na Panginoon, ngunit dumating because the Lord wants us to grow. Hindi gusto na mahal na Panginoon, first grader ka lang hanggang third grade ka lang. They want to elevate yung mga minamahal upang ikaw ay gamitin din ng mahal na Panginoon. And then you're going to experience first-hand testimony. How can you know that God is a great provider if you will not experience lack of finances? How did you know that God is a great healer kung hindi ka nagkaroon ng karamdaman at nanalangin ka sa mahal na Panginoon? Unless, tumatakbo ka na lang dahil sa gamot, mga minamahal. Nawala na ang faith mo. So you have to be wise, mga minamahal. Kasi ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord, 100% na pananampalataya. Can you say amen? Amen. Marami kasing nangangaral din ng salita ng Diyos. Sabi nga ng mahal pastor, ito rin na may ginagamit ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Can you say amen? So, Saul suffered from a combination of sins. These sins of disobedience, pride, and jealousy. Nung nalaman niya si David magiging hari, mga minamahal, nagkaroon siya ng jealousy, inusig niya. Nagkaroon siya ng pride. Imbis na siya ay hindi siya he is not allowed to offer a sacrifice. Ang gumagawa lang nito mga prophets or ang mga priests. Ginawa niya mga minamahal. So disobedience ang kanyang ginawa. Nung inutusan siya na makipaggera sa Amalekites, mga minamahal, may instruction doon, hindi niya sinunod. Kaya kung minsan mga minamahal, mga instruction sa atin, kailangan yun po ang ating susundin. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. The first offering of sacrifice, mga minamahal, destroying Amalekites, keeping the spoil and their king, this action of disobedience and self-deception, desire for personal glory. Gusto niya mga minamahal, siya ang gagawa lahat. Ako. Yun ang gusto niya, solo, flight. May awit nga tayo, magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon, na hindi magagawa ng mag-isa. So may kasama, mga minamahal. You cannot do it alone. Kaya nga merong body, part of the body, may hand, no? may feet, and the head of that body is the Lord. Siya ang nagdadirect tayo. Iba-iba ang ating responsibility. All of us have to work together. Amen? So ginawa niyang mag-isa yun. Desire for personal glory. And the glory of God, amen, departed from him. He was rejected by the Lord. Ating bumasahin yung ating next verse. Hallelujah. 1 Samuel 15:18-24. We already read this, but just to study, mga minamahal, and elaborate what happened to Samuel, mga minamahal. Kindly po ating basahin. Sa English. Sige, Marcelo. From the book of Samuel, verse 15:18-24. And the Lord sent thee on a journey and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they be consumed. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed, praise God, the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. Amen. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the sheep of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. And Samuel said, How the Lord is great delight in burnt offering and sacrifices, and in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken that the fat of rams, for rebellion is at the sin of witchcraft, and stubbornness
is iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord. He had also rejected thee from being king. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord, and the words, because I fear the people and obeyed their voice. Amen. Sa Tagalog po, Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 24. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, ikaw ay yumaon at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalekita at labanan mo sila hanggang sa sila'y malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa pangingin ng Panginoon? 20, at sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan ng pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. 21, ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga tinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. 22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. 23, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga tirap, sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. 24, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Mahaba yung ating binasa, mga minamahal. But I would like to stress, mga minamahal, yung ating mga binasa dito. Kasi ito po, mga minamahal, yung kanyang pagkakasala na ginawa. At sinundan pa po yan. Sinundan ng sinundan. Despite of the warning, sinundan pa rin niya ng kasalanan. Inusig niya si David, mga minamahal. Tapos nag-consulta siya sa witchcraft. Kasi hindi na sumasagot sa kanya, mahal na Panginoon. Sa manghuhula na siya nag-consult. Kung minsan gano'n na mga Kristiyano, kapag alam nila ang pagkukonsultahan nila maari na, ay, hindi ako aagrihan nito. Kaya dito makikipag-usap sa isa. Sa malamig na Kristiyano maari. Mga minamahal. Kaya be careful, mga minamahal, who you talk with. Mga minamahal, kung kayong mga dilema sa inyong mga decision or may mga kailangan nyo ng counseling, be careful, mga minamahal. Kasi kapag malamig na Kristiyano, iyan, hindi sumusunod. Ang ituturo din niya sa iyo, mga minamahal, ay hindi rin pagsunod. Can you say amen? Wala na sa kanya ang Espiritu ng Diyos. O maaring dumadalo siya, mga minamahal, ngunit na wala na roon sa kanya ang dedication. Wala na yung integrity sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Compromise na. So, mga minamahal, dito sa ating nabasa na ito, mga minamahal, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I sent you in the journey to utterly destroy the sinner Amalekites. Fight against them until be consumed. So lahat po, mga minamahal. And Saul said unto Samuel, yeah, I have obeyed the voice of the Lord. Sinunod ko. I have gone the way which the Lord sent me and have brought Agag the Amalekites and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took the spoil and sheep and oxen of the things which should have been utterly destroyed to sacrifice unto the Lord God in Gilgal. So, yung pag-i-explain pa niya, mga minamahal, doon pa lang bagsak na siya. Kasi kinuha niya pa yung hari, mga minamahal, ang utos, mga minamahal, wasakin lahat. Tapos lahat kahit na anong meron doon, mga baka, mga tupa, walang kukunin. Amen? Because alam mo, noong mga panahon noon, mga minamahal, marami na rin may mga sakit. Maaring ang iniiwasan na mahal na Panginoon na itong mga tupang ito o itong mga taong ito ay may mga karamdaman. Kasi
pag inutos ng mahal na Panginoon, meron siyang nilalayon. So hindi niya sinunod. Amen? But the people took of the spoil. Kinuha yung sheep oxen sa verse 21. Hallelujah. Yung ating mailalagay. And Samuel said, had the Lord had great delight. Kaya sinagot siya ni Samuel. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng tupa at baka at pinakamabuti na itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. Ngunit sumagot si Samuel sa verse 22. Hallelujah. Had the Lord had great delight in burnt offering sacrifices, obeying of the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Sinabi ng ating ni propeta Samuel. Amen. At mensahe ito ng mahal na Panginoon, pagka ang propeta ay nagsalita, mga minamahal, ito po ay galing sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, rebellion ang iyong ginawa. Rebellion is a sin as witchcraft. Katigasan ng ulo. Gusto mo, ikaw pa rin ang masusunod despite of all the counseling, of all the information that you had received. Amen. Stubbornness is iniquity as idolatry. Kapag matigas pala ang ulo mo, katulad ka rin nung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan, mga minamahal? Yung mga imahin na mga ginto, pilak, kahoy na dati nating ginagawa noon. Amen? Ngayon, si Buddha, si Allah, si Mary, mga minamahal, o yung mga sinasabi nilang apostoles, pupunasan mo pa yun. Ganoon daw, bumabalik ka sa ginagawa mong gayon, sa pagiging matigas ang ulo. Rebellion is sin as a witchcraft, and stubbornness as sin as idolatry. Amen? Ang sabi nga dito, to obey is better than sacrifice. Dito inilinaw sa kanya ni Saul ang kailangang pagsunod. Because thou hast rejected the word of the Lord. Ni-reject niya ang salita ng Diyos. How many of us rejected the word of the Lord? How many of us, mga minamahal, rejected the commandments of the Lord? Dito, mga minamahal, makita natin ang example na binigay ng mahal na Panginoon. At sabi dito, because thou hast rejected the word of the Lord, he also rejected thee from being king. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and thy word, because I feared the people. Yun, mga minamahal, ang problema. I feared the people and obeyed their voice. Mas takot pa sila, mga minamahal, mas takot pa siya sa tao kaysa sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na Matthew verse 10, 28, 30? Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Yun daw dapat ang ating katakutan. Sino ang ating pinamahal na Panginoon? We compromise sometimes, mga minamahal. Kung saan ka masaya. Pag may nagpayo sa iyo ng ganyan, mga minamahal, patungong impyerno na yan o patungong kapahamakan. Kung saan ka masaya, yan ang gawin mo. Hindi mo sasabihin. Dapat sabihin mo kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, yan ang sundin mo. Can you say amen? Whatever is written, amen? The Bible has been written for our learning. Amen? Praise the Lord. 2 Timothy 3:16, amen. Hallelujah. Sabi ng Biblia, mga minamahal, na ang salita ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, has been written for us, para tayo po ay matuto, mga minamahal. All Scripture is given inspiration of God. Amen? And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction. Okay? Instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good work. Paano? Kinorek ka, ayaw mo. In-instructionan ka, ayaw mo. Ni-reproof ka, ayaw mo. Stubbornness na po, mga minamahal, ang mangyayari. Amen. Kaya maaaring mo sabi mo, hindi naman ako pinapalo ng mahal na Panginoon. Maaaring noon, napalo ka ng 1, 2, 3 beses. Ngunit nilubayan na ng mahal na Panginoon. Bakit? Ano na nangyari? Nireject ka na. Wala na, hindi ka na pinapansin ng mahal na Panginoon. Isinuka ka na. You know, when the Lord vomited you, mga minamahal, hindi ka na mainit, hindi ka na malamig. Because thou art lukewarm, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, I have vomited you, mga minamahal. Isusuka daw tayo ng mahal na Panginoon. So, be wise, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Tayo po ang makikinabang pag tayo naging obedient sa mahal na Panginoon. You have peace, you have confidence. Kapag may trial ka, talagang pagsubok lang ito, mahal na Panginoon.
Kung ano man ito, mahal na Panginoon, patuloy pa rin ang maglilingkod sa iyo. Wala kang pera ngayon, kukulangan ka, ngunit patuloy ka lang. Amen? On trials ka lang talaga dyan. Pero kung ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, may problema na. Amen? The next verse, mga minamahal, yung Samuel 28:3-7, hallelujah, dito na sinalot ang buhay ni Samuel, even on his death. Ang kanyang pagkamatay ay napakasama, mga minamahal. At nag-consult pa siya, mga minamahal, sa evils, sa mga manghuhula o spiritista in our time. Basahin po natin, mga minamahal, hallelujah, when he consulted the spiritist or medium or familiar spirits. Amen. From the book of 1 Samuel, chapter 28, verse 3-7. Hallelujah. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him, and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits, and the wizards out of the land. And the Palestinians gathered themselves together and came and pitched in Shunem. And Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa. And when Saul saw the host of the Palestinians, he was afraid. His heart greatly trembled. And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. 7. Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And her servants said to him, Behold, there is a woman that had a familiar spirit at Endor. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa unang Samuel talatang 28, versikulo 3. Si Samuel nga ay namatay at pinanaghoyan ng buong Israel at nilibing siya sa Rama, sa makatugid baga sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul at sa lupain niyaong mga nakikipagsagunian sa masamang espiritu at sa mga manghuhula. At nagpipisaan ang mga Pilisyo at naparoon at humantong sa Sonam at pinisan ni Saul ang buong Israel at siya'y humantong sa Gilboa. 5. At nang nakita ni Saul ang hukbong ng mga Pilisyo, siya'y natakot at ang kanyang puso ay nanginginig at mainam. 6. At nang mag-usisa si Saul sa Panginoon, ay hindi siya sinagot ng Panginoon, maging sa panaginip man, ni sa Urim man, ni sa pamamagitan man ng mga propeta. 7. Nang magagayoy, sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, Hinanap ninyo ako ng isang babae na nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, narito may isang babae na nakikipag-ugnayan sa masamang espiritu sa Endor. Amen. Amen. Palakpakan natin pinamahal na Panginoon. Praise the Lord. This Bible verse, mga minamahal na ating minabasa, meron pong lesson dito. Amen. Alam nyo, nung mainit pa si Saul, mga minamahal, sumusunod pa siya sa kalooban ng mahal na Panginoon, lahat ng mga espiritista na mga medium, pinaalis niya sa Israel. Ngayon, tumawag siya sa mahal na Panginoon, hindi na siya sinagot. Natakot siya. Nawala na yung kanyang confidence sa mahal na Panginoon. So nag-pray siya, hindi siya sinagot na mahal na Panginoon, ni sa prophet, ni sa dreams. Kaya yung kanyang pinaalis, mga minamahal, doon siya na ngayon ang naghanap. Kung minsan nangyayari sa Kristiyano, ang sabi nga ng Biblia, amen, yung baboy na iyong nilinisan, pinaliguan, nilagyan mo ng pabango, dahil ang kanyang mga minamahal, ang naging nature niya
ay sinful nature, mga minamahal, lalabas at tatakbo, maglulubalog uli sa putik. Amen? Wag po tayong magkaroon ng ganitong spirit, mga minamahal. Lukewarm spirit, because ang magmamaniobra sa ating buhay ay ang dyablo. Amen? Ang sabi nga rin ng Biblia, the dogs return to their vomit. Sinuka na niya, kakainin niya. Ganun ang ginawa niya. Pinaalis na niya to dahil alam niyang hindi kalooban ng mahal na Panginoon, mali ito. Siya ngayon ang nagpatawag ng espiritista para dito magpa-counsel, dito alamin ang mangyayari. So nakikita po natin, mga minamahal, ang attitude na ito. Ngunit, mga minamahal, the story of Saul is a trial, mga minamahal, is not a trial but is a curse, living and departing, living in shame, mga minamahal. Nang kahit siya namatay na, patay na, pinugutan pa ng ulo. Dinala kay David. At ang akala nung nagpugot ng ulo, bibigyan siya ng reward kasi patay na si Saul. Ngunit sabi niya, hindi mo dapat ginawa. Yan ay nilangisan ng Diyos. Amen? So, dito, mga minamahal, as living in shame because of disobedience, the Lord has given him a chance, hindi niya ginawa na maayos ang kanyang buhay. Maling minsan, mga minamahal, kapag kasi may nakapag-usap, huwag kang magagalit kung ikaw ay kukorek. Masyado ka namang judgmental. Pagkukorek yan, mga minamahal, hindi ang anghel na mahal na Panginoon o ang mahal na Panginoon mismo ang lalapit sa iyo para ikorek ka. The Lord will touch people that they have the discerning thing, mga minamahal, lalo na matatanda sa iglesia. That is wrong. Gawin mo ang bagay na ito. Ito ang dapat mong gawin. Yan ay hindi mo dapat gawin. The do's and the don'ts. Ngunit kung wala ka pa rin, mga minamahal, hindi ka pa rin makinig, mga minamahal, nasa kamay ka na ng mahal na Panginoon. Kung hindi ka talaga makinig, mga minamahal, baka isuka ka na ng Diyos. This is just a warning, amen? But we will see, mga minamahal, ang true trial, amen? Job 1:19-22, when Job was trialed, ito matindi, mga minamahal. Kinuha ang kanyang mga property, ang kanyang mga anak, talagang namatay, mga minamahal. I will read it, mga minamahal, for the sake of time. Ito na lang, ako na lang po magbabasa. 1:19-22, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. Yung kanyang mga anak, and I am only one escape alone to tell thee. Verse 21, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Sumamba siya sa mahal na Panginoon, pinasalamatan niya. Amen. Magkaroon tayong mga minamahal na mga problema, mga minamahal, o mga karamdaman, pagsubok, tumawag sa mahal na Panginoon, katulad ng kanyang ginawa. And said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Patuloy pa rin siya. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. May mga bagay na hindi natin mauunawaan, mga minamahal. Kung nananatili kang nanlilingkod na mainit, mga minamahal, amen, yan ay tunay na pagsubok. Bakit, mga minamahal? Ikaw ay nagtatapat sa mahal na Panginoon. Katulad ng nangyari kay kay Job, mga minamahal. Talagang tinanggap na lamang niya, nagpuri pa rin siya. Biruin mo, purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. The Lord give it, the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Pero bago natin gawin yan, mga minamahal, di natin magagawa yan. May discerning spirit kasi tayo. Amen? Kapag ka alam mong sumusuway ka sa kalooban ng mahal na Panginoon at nangyayari sa iyo ang mga failure, mga minamahal, ang mga bagay na hindi ka aya-aya, mga minamahal, mga problema, karamdaman, mga minamahal, search mo na ang heart mo. Ano ba ang pagkukulang ko? Matagal na ako naglilingkod sa iyo. Amen. Isipin mo yung kabanalan. Amen. For without holiness, no man shall see the Lord. Ano ba ang standard ng start ng church natin? Tayo pinangungunahan ng propeta ng Diyos. May mga doktrina, mga minamahal, na hindi mo makikita sa ibang gawain. Nasabi nga nila, grabe naman ang Jesus Miracle Crusade. Kahit na maliit na bagay pa, pinapansin. Doon, mga minamahal, na lugod na mahal na Panginoon sa mahal na pastor. Itinuro niya talaga, mga minamahal. He don't care, mga minamahal, kahit hallelujah, ang kapatiran ay kahit ilan na lamang, mga minamahal, because He wants to build a true soldiers. Marami kang sundalo, meron kang 1,000, hindi naman marunong lumaban. Hindi marunong manalangin, hindi marunong magayuno, hindi marunong sumunod, hindi marunong magpakumbaba.
Except meron kang 100 lang, but prayerful, nagpa-fasting, nag-aayuno. Amen. Sinimulan ng ating mahal na pastor, mga minamahal, hallelujah, from scratch ang gawain na ito sa prayer and fasting, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga minamahal, na-build ang church, mga minamahal, lumago ng lumago. Bakit? Totoong sundalo ang na-build, mga minamahal, through Jesus Miracle Crusade. Can you say amen? Pinukumpirma nga nila, mga minamahal, yun daw malalamig dito na Kristiyano, maiinit pa rin doon sa mga ibang gawain. No, totoo yan, mga minamahal. May nagbigay ng statement na ganun. How much more talaga yung maiinit na mahal na Panginoon? Can you say amen? Bakit? Tinuro ng mahal na pastor. Bakit pulang-pula yung mukha mo? Bakit yung mga daliri mo may mga kulay-kulay? Di ba? Pinapansin lahat. Talagang mga binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng ating kaanyuan. Hindi na natin dapat dagdagan. Can you say amen? Hallelujah. Wala ka nang dapat idagdag sapagkat tayo ay kinreate with the image of God. Mga minamahal, wala ka nang dapat idagdag. Mahalaga, ma-please mo ang mahal na Panginoon, hindi ang tao. Kaya sabi nga ni Saul, because I feared the people. I want to please the people. Paganda ka na paganda sa tao, hindi ka naman nagpapaganda sa harapan ng mahal na Panginoon. Can you say amen? Amen. What is pleasing unto the Lord is more important. Amen? Kaya nga dito sa Job 2:9 and 10, ang sabi ng mahal na Panginoon, dito ay ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kita mo yung kanyang asawa, wala sa ayos sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ano ipinayo? Mag-suicide ka na lang. Suicide ka para matapos na yung problema mo. Nagalit siya, isa kang hangal na babae. Marunong ka lang bang magpasalamat sa Diyos sa mga mabubuting bagay, hindi sa masama? Ay sabi niya, then said his wife unto him, still retain thy integrity. Tapat ka pa rin. You're still in your integrity to God. Why don't you curse God and die? Alam nung asawa ni Job, totoo ang Diyos. Kasi pagka ginanon mo sa mahal na Panginoon, amen, i-strike ka ng mahal na Panginoon. Kita mo magpayo, mga minamahal, ang wala sa ayos sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mag-ingat kayo, mga minamahal, kapag pinayuhan kayo, mga minamahal, ang wala sa ayos sa paglilingkod sa Diyos, you will living in shame. You cannot be proud of the things that you will do. And the result, mga minamahal, is a disaster. But he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil in his deed? Not Job sinned with his lips, mga minamahal. Dito, mga minamahal, na test si Job, na even ang kanyang asawa na nagpapayo, na magkagayo sinabi sa kanya ng asawa sa kanya, mamamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo na ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalta ng gaya na nagsasalta ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo na mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job sa kanyang labi. Can you say amen? Praise the Lord. Last verse na lamang po, 1 Peter 4:12-19. Hallelujah. Ako na rin po ang babasa, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, hallelujah, tungkol din po sa ito ay sa pagsubok. Itong pagsubok, mga minamahal, makikita natin dito, hallelujah, na sinasabi ng mahal na Panginoon. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial. It's to try you as though some strange thing happen unto you. Huwag ka raw manibago na bakit may pagsubok sa iyo na ito'y kakaiba. Rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Kapag meron kang pagsubok, kahirapan, nakakabahagi ka sa paghihirap ng mahal na Panginoon. Gaano ba nakahirap ang ginawa ng mahal na Panginoon? Nilatigo siya, pinako siya sa krus, namatay siya. Maliit lang yung nasi-share natin. Amen? When we are partakers of Christ's suffering, that ye, when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joys. Amen? Verse 14, Verse 14, if ye be reproached in the name of Christ, ikaw ay inuusig dahil sa mahal na Panginoon, happy are ye, magsaya ka raw. The Spirit of glory of God rested upon you, nasa sa iyo. And on their part, He is evil. Amen? Sa kanilang bahagi ay masama ang iyong ginagawa, spoken of. But on your part, He is glorified. Nag-glorify ang mahal na Panginoon sa pagsubok na dumating sa iyo. Pero ang bilin ni Pedro, ayan sa 14, 15,
But let none of you suffer as a murderer or as a thief or as a evildoer. Wag law maghirap sa inyo ang murderer or thief, magnanakaw, o ang gumagawa ng anumang masama. Ano ba yung masasama? Disobedient to 10 commandments. Amen? Or a busybody in other men's matter, mapakialam. Amen? Let none of you suffer. Ibig sabihin, yan, mga minamahal, dito mo masasabi, hindi na pagsubok yung dumarating ngayon. You are suffering because you are thief, you are evildoer. Kaya madi-differentiate natin, mga minamahal, yung ang pagsubok natin. Let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evildoer or a busybody in other men's matter. Can you say amen? Next verse. Tuloy-tuloy na po tayo. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Kung ikaw ay nasa paghihirap, nasa pagsubok ka, huwag kang mahiya. Huwag ka raw mahiya, but let him glorify God on his behalf dahil mainit naman ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen? Mahiya ka kung ang ginagawa mo ay masama, kaya ka nagkakaroon ng mga pagsubok na yan. Hindi naman na matawag na pagsubok. You are under the curse. For the time is come that the judgments must begin at the house of God. And if it first began at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Verse 18, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Kung ang mga banal daw ay bahagya na, scarcely, sabi doon, bahagya na makaligtas, papaano ang mga tao na hindi sumusunod sa Diyos? Wherefore, let them suffer that according to the will of God, commit the keeping of their soul. Amen. To Him, well-doing as unto a faithful Creator. Palakpakan natin ang ating pinamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Naway, may natutunan tayo sa ating mga na pag-aralan, mga minamahal. Medyo sumobra tayo ng oras. Praise the Lord. Be faithful unto the Lord, mga minamahal.